Isang pinagpalang umaga po sa atin pong lahat, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong panig po ng ating bansang Pilipinas at sa manong panig ng mundo. Ako po si Pastor Robert, maglilingkod sa inyo. Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages. Kasama na rin ang NTFL CAC Facebook page. Ngayong umaga, March 17, 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa kung saan ating tatalakayin ang mga kwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay ng ating mga kasama. Ako po si Kin. Sa tulong ng Diyos, bayan at pamalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad. Para sa lahat, kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapahamakan. Yes, sa bawat kwento po ng bagong simula at pag-asa, patuloy po nating pagpasalamat sa ating Panginoon at maging inspirasyon po sa ating lahat ang binagong buhay. Po. At bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer po. Tayo po'y manalangin, banal na Diyos na mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat. Nagagala kami sa panibagong umaga, panibagong buhay at panibagong pag-asa ng paglilingkod. At sa mga istorya ng pagbabagong buhay, nawa Panginoon, maantig ang aming puso, ang aming mga damdamin upang kami makaisa. Makiisa sa gawain ng kapayapaan at paglilingkod sa aming pamayanan. Samahan niyo po kami at isugo niyo ang banal na espiritu ninyo upang mangusap sa puso ng bawat nakikinig sa mga sandaling ito. Salamat po sa pagpapatawad ninyo sa aming mga kasalanan. Maluwalhati po ang inyong pangalan. Hangad namin ang kapayapaan, hangad namin ang kasaganaan, hangad namin ang katahimikan sa aming pamayanan. Nawa Panginoon, samahan niyo po kami at salamat po sa inyong pag-ibig, pagpapatawad at walang hanggang biyaya na ipinagkakalob sa bawat isa sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat at maraming salamat Yes. Pastor Dulay para sa iyong panalangin. Muli, kayo po ay nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. So, kamusta naman po kayo? Pastor, Ate Yes. Rose? So Ayun. ngayong buwan, patuloy tayo nagse-celebrate ng ating pong Women's Opo, Women's Women's Month. Month. Itanghal ang mga kababaihan. Yes. Opo. Ang ating mga mahal na mga nanay, mga ina ng tahanan, lahat Opo. ng ating mga kababaihan, maging dalaga man o bata na babae, lahat ng babae sa ating lipunan, ating pinaparangalan at kinikilala ngayong buwan. Opo. At pasensya na po at di tayo masasamahan ni Cassie today dahil tinitingnan niya ang mga proyekto ng gobyerno para sa ating mga communities ngayong umaga. Isa talaga siya. Oh, Saludo yes. ko sa ating kasamang babae na yan. Yes, syempre, saludo tayo. Syempre, ang ating laging kasama sa ating talakayang ito ng binagong buhay, ang isa sa mga binagong buhay, si Ate Rose. Opo, si Ate Rose. Kamusta Ate Rose? Okay lang, Sir Kin. Magandang umaga po sa ating lahat, Pastor at saka si Miss Alma, at sa lahat po ng ating tagapakinig at nanonood sa oras na ito. Ayan, pwede na po ba nating ipakilala yung ating natatanging bisita ngayong umaga? Yes, go ahead, Ate Rose. Ayan. Ipakilala na po natin ang ating natatanging panauhin ngayong umaga. Tulad ng ilan sa ating mga naunang bisita, siya din po ay miyembro ng Buklod Kapayapaan Federation Incorporated o BKFI. Bilang isang peace advocate, siya ngayon ay tumutulong upang isulong ang kapayapaan lalo na sa mga komunidad na minsan na-impluwensyahan ng armadong pakikibaka o armadong grupo. At bilang miyembro ng BKFI, tumutulong din siya upang isulong ang kapakanan ng mga dating rebelde na ngayon ay pinili na ring magbagong buhay. Akin pong ipinakikilala si Miss Alma Gaben. Good morning, sis. Good Alma. morning, Magandang Miss umaga. Alma. Magandang Good umaga, Miss morning po. Alma. Good morning sa mga nanonood ng Binagong Buhay at magandang umaga din sa inyong lahat po. Yes, so para po sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay, naging panauhin din natin na ikwento ni Canuel. Yes, Kung hindi sir. ako nagkakamali, yung Pangulo ng Opo. Buklod Kapayapaan. So si Alma na bisita po natin ngayon, ayon po sa pagpapakilala ni Ate Rose, siya ay kalihim ba? Or miyembro ng Buklod Kapayapaan? Secretary General. Oh, Secretary General ng Buklod General. Kapayapaan. So ako, natutuwa ako, kasamang Kin at Ate Rose, sa ganitong mga advokasya ng ating mga FR. So we call them FR Friends Rescued, Fully Reconciled,
ano ba, fully restored, ano, yung mga FRs natin, na ngayon ay meron silang advokasya na pagsama-samahin yung mga FR natin na nagbalik loob sa gobyerno para sa isang ipagpatuloy ang pakikipagbaka para sa kapayapaan at pag-unlad ng ating pamayanan. So, nakakatuwa, Yes, ano, sir. na makita na meron po tayong mga FRs na may advokasya na ipagpatuloy yung kanilang pakikipagbaka, malayang pakikipagbaka, para ipagpatuloy ang kanilang advokasya na tulungan ang ating pamahalaan, iangat ang antas ng buhay at kahirapan sa ating pamayanan. So, congratulations Alma, Gabin, ano, sa iyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga na maging panauhin ka namin upang maging inspirasyon sa marami nating mga kababayan at mga nakikinig at taga-subaybay para maging inspirasyon ang iyong istorya ng buhay sa kanila. Yes, ngayon pong umaga, ano, Kin, siguro dahil ang oras natin ay talaga Yes, sir. napaka-limited. Pag napasarap tayo ng kwentuhan ay nawawala na po kami sa oras. Ano po? So, ayun Yeah. po. Miss Alma, para po sa ating mga manonood, maaari niyo po bang ibahagi kung paano ka napasali sa armadong grupo? Paano ba yung pagre-recruit ng mga kabataan para sumali rito? Yes po. Bago ako naging membro, no, ng New People's Army, nagsimula po ako sa legal na pakikibaka. So, I started last 2001, nung college po ako, first year college actually. First day pa lang, no, sa school, sa UP Visayas Tacloban College, may mga may mga nag-i-invite sa amin na sumali. Tapos yung isa naming professor ay nirequire po kami na mag-attend ng anti-corruption rally that time. Tapos pinagawa po kami ng reaction paper. So doon po, syempre obliged kami na mag-attend, and after ng rally, may mga orientation na po na ngayon ko lang na nung maging member na ako ng Communist Party, doon ko lang nalaman na ano pala sila, above ground organization ng Communist Party of the Philippines. So, after po nung rally, napasama po ako na orient, tapos sumali po ako sa Student Christian Movement of the Philippines. Tapos, yun po, dahil limited yung mga members daw that time, kailangan ng bagong pamunuan. So, after a week, nagkaroon ng election, na-elect po ako na Secretary General ng SCMP sa UP Visayas Tacloban College. And then, later on po ay naging SecGen na rin ng Metro Tacloban, yung parang higher organ ng SCMP sa Tacloban that time. So, doon po ako nagsimula sa SCMP, sa school, as student leader po ng aming school. And then, nung ma-recruit na po ako, syempre may mga task, lalo na as Secretary General. So, isa sa mga task namin yung mag-recruit, no, ng bagong member ng SCMP, mag-aral ng curriculum ni Carlos Tayag na curriculum ng SCMP, and then sumama sa mga mobilization, tapos yung pang-apat ay mag-integrate sa mga malalapit na community ng UP. So, yan po yung ginagawa ko araw-araw. Kasi when I was first year, lang po ako, 12 units lang po sa UP. So, malaki yung oras ko na nakakapag-political work po ako. Full work po yung tawag doon sa ginagawa namin sa SCMP. And then, every vacant, grino po kami kung sino yung magkakapareho ang vacant time. May mga kami, group studies, Bible studies, para yung natututunan namin sa Bible, ina-apply namin sa real life. Halimbawa yung kasi pinoportray ng SCMP na si Kristo ay revolusyonaryo, tumutulong sa mga mahihirap, ganyan. So after ng mga Bible study, doon na, pumupunta na kami sa community. Tapos, parang namin yon, trabaho na makisalamuha, no, tapos makipamuhay doon sa mga nearby communities ng UP. So, ang malapit po sa amin ay mga worker support, tapos may mga urban poor din na talagang walking distance lang from UP. So, doon kami madalas nag-i-integrate. Ang tawag po nun ay
basic masses integration. Yun po yung Mhm. parang system. Kaya doon po ako na-recruit after a month. Na-recruit na ako sa underground. Nag-open up na sila. May yung nag-recruit sa akin sa SCMP ay yung president ng student council that time, student council ng UP. Tapos siya rin yung nag-open up dun sa underground movement. So nakita siguro nila na active ako. Tapos yon tuloy-tuloy, maraming mga friendship na nare-recruit. So inano na nila ako, nag-open na sila sa akin dun sa Kabataang Makabayan. Sabi nila, ito daw ay dating legal na organization. Kaya lang daw po ay sinupil daw ng gobyerno. So, ganun yung pagkaka-explain. So, sabi ko, sige, Mhm. anong pagkakaiba niya sa with SCMP ganyan. So, ganun po nila unti-unting kinahatak yung mga galing sa legal para maging member ng underground. So, sabi nila, ang pagkakaiba lang ay ano lang, yung cause na nagsusupport sa armed struggle. Kasi si SCMP, hindi aware na nagsusupport yung SCMP sa armed struggle indirectly. Pero sa Kabataang Makabayan, aware na lahat ng members na nandun na ang ginagawa na nabanggit ko kanina yung Bible study, yung pag-aaral no ng curriculum ng SCMP or ng iba pang organization na sa ibang organization po Pastor Sir Kin at saka Sis Rose, ang tawag doon ay PADEPA. Pero sa SCMP may ano siya, may pangalan para medyo acceptable doon sa group no ng mga kabataang Kristiyano. So ganun po yung ano nila. So ang pagkakaiba lang, aware na yung Kabataang Makabayan na ginagawang yon ay in support sa armed struggle. Tapos nag-aambag-ambag din kami. Though dun sa SMP nag-aambag na kami no, may butaw na. Pero sa KM mas malaki yung binibigay namin para makasuporta dun sa armadong pakikibaka. Like sabi ng organizer that time, ano daw para sa pagkain, no, pambili ng bala, ganyan. So ine-explain yan sa amin. Kaya yon, first year pa lang ako 2001, na-recruit na ako sa after ng legal, 1 month lang yung pagitan, na-recruit na ako agad sa underground. And then nung maging member na po ako ng KM, lumawak na po yung saklaw ng gawain. Hindi na lang ako nakatutok sa SCMP sa loob ng UP. Ipina-organize na rin sa akin yung League of Filipino Students, Anak Bayan, tapos pina-influence yung student publication, tapos pinapatambay din ako dun sa council. Kasi nga, officer ako ng SCM, so yung council, may kapulungan siya ng mga recognized organization sa loob ng school. So, nakakatambay kami dun sa loob ng council. Ganun yung ginagawa. Maputo lang kita, alam mo, no? Yes. Maputo lang kita na talagang very interesting yung istorya mo ng pagbabagong buhay. And when you were starting, na may mga movements na para labanan ang korupsyon sa ating gobyerno, which these are all legit concerns ng ating mga kababayan. 'Di ba? Yung mga lehitimo na pagbabago, tulungan ang masa, and na-surprise ako, nag-aaral kayo ng Bible, Yes, which is true. Talaga, nasa Jesus Christ, tumutulong talaga siya sa mga mahihirap, nagpapagaling. And these are advocacy ng Biblia, Alma, Yes. So, napakaganda na yung foundation na tumatak sa iyo, yung advokasya para sa masa, para sa bayan natin. Yung mga pagbabago. However, ayun lang mayroong nakapasok doon sa may binabanggit kang underground. Hindi ko maintindihan kung ano yung underground o yung armed struggle. Nakapasok na ba doon yung armed
struggle. Pero mga kababayan, ano po, pagpapatuloy po natin interviewin si Alma at malaman po natin yung buong istorya ng kanyang buhay, ng pagbabago, yung kanyang mga pasanin para sa bayan, yung mga advokasya niya na gusto niyang patuloy na ipaglaban para po sa ating bansang Pilipinas. So manatili po tayong nakasubaybay. Magbabalik po ang binagong buhay pagkatapos po ng isang napakagandang awitin. Langit ay lubhang maulap, araw ay di maaninag, ang gabi ay walang bituin, landas mo ay kay dilim, di matanaw ang liwanag. Kaibigan ko, ikaw ba'y nag-iisa? Buhay mo'y puno ng pangamba, dilim ay di magtatagal, liwanag ay muling darating, huwag mawawala ng pag-asa. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Ang landas man ngayong nilalakbay, kay kipot at tila ba'y walang hanggan. Pag-asa mo ay napapawi, nagluluha ang iyong ngiti, kasawi ay iyong tinataglan. Ngunit ngayon, narito ang kanyang kamay, nakahandang sa'yo't umagapay. Pasanin mo'y kanyang babatiin, landas mo'y paliliwanagin, muli bagong umaga'y darating. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Kasama pa rin po namin si Miss Alma Gabin. So, Miss Alma, maaari mo bang ibahagi ang iyong naging karanasan nang tuluyang ka maging bahagi ng armadong grupo? Yes po. Yes. Medyo kasi, so, yun nga, nakwento ko kanina, nagsimula ako sa legal, nagpalipat-lipat ako ng gawain sa urban, no, na sa iba't ibang sektor. So, halos lahat ng sektor sa urban ay na-infiltrate namin.
So that time, nakatago po yung legal identity namin, alias lang yung ginagamit. Lalo na po nung ma-deploy na ako sa armadong grupo, no? Nakatago. Noong Bakit 2010, ba kayo nakatago? Ano bang ginagawa niyo? May kinalaman pa ba ito sa pinaglalaban niyo, Ate Alma? yun nga yung nakwento ko kanina, illegal, yung mga halos 50% ng gawain namin ay illegal. Though 50% naman kung sa urban no, ay nasa above ground. Pero 50% ay illegal. So may recruitment na nagaganap, may direct support sa New People's Army, no? Tapos kami yung mga kumakanlong sa mga wounded na NPA or nagpapagaling nung nasa urban. Nung malipat ako sa Armadong Pakikibaka or sa NPA unit noong 2010, direct na po yung involvement ko doon. So, nag-start po ako as Deputy Secretary for Education ng isang sub-region committee sa Northern Samar. And then ako po yung humawak ng isang front committee ng Northern Samar kung saan yun nga po, yung trabaho naman sa Armado ay syempre kabilang doon yung extortion, yung mga tactical offensive or opensiba laban sa gobyerno, no? So talagang bakbakan, tapos may time naman na nagmi-meeting, may time na nag-o-organizing pa rin. So may legal pa rin na ginagawa kahit nasa Armado, though majority like nasa 80% po ng ginagawa ng mga armed unit ng NPA ay syempre armado. Pero Miss yung Alma. 20% ay nag-o-organize din sa Yeah, mga Miss Alma, unit. doon sa karanasan mo, bago ka mag-armado, nandun ka sa legal, college ka pa lang noon? College, Yes po. Nag-umpisa ka ng Huminto first po year ako college. pastor ng third year. Hanggang Third year. na lang po ako. Okay. So ano yung nagpaalab yun sa puso mo, sa damdamin mo para tuluyang sumali doon sa armado, di ba? May legal ka, may legal front, may mga activities sa bayan, sa urban. Ano yung talaga yung issue na nagtulak sa na nakita mo para tuluyan Dati pa lang talagang pastor sumama sa nung armado? SCM pa ako, tapos pagka-recruit ko sa underground, talagang nakita ko yung mga iba't ibang issue. Tapos na-resolve ako na kailangang baguhin yung system. Kasi nga sa dami ng mga issues. Pinakauna talaga that time ay corruption. No? Tapos yung issue ng kawalan ng budget sa education or very limited. Maraming batang nagugutom. Ganyan. Tapos may mga kababaihan pa na inaabuso. So, maraming issue na talagang ginagawa naman ng Walang katarungan, walang katarungan sa mga kababaihan. So, yan yung mga naging mitsa para ma-resolve ako na tumakan ng armas. Though, nung ma-recruit ako sa CPP, that was 2001, matagal ko nang gustong mag-armado pero hindi po ako nila dinedeploy sa NPA unit kasi nga kulang ng organizer sa urban. Pero yung pagkalipat ko po, hindi na siya bago kasi 2001 pa lang resolve na ako na talagang armas ang kailangan para ma-resolve yung mga issues ng lipunan. Ayun, Miss Alma, nabanggit mo yung mga issue ng kababaihan. Nung nag-armado ka, sa tingin mo ba naipaglaban mo talaga yung yung karapatan ng mga kababaihan do sa mga participation sa violence, yung instigation, mga ganun. Naipaglaban ba talaga nito ang mga kababaihan, Miss Alma? May portion naman na medyo siya, equitable ang representation ng kababaihan sa loob ng kilusan. Pero syempre may mga issues din po ng harassment, no? Tapos yung pagturing sa kababaihan as second-class citizen. Kayo mismo dun sa loob? Tapos yung last unit ko po, kung saan naging secretary ako ng iba pang another SRC sa loob ng Eastern Visayas Regional Party Committee, may cases po ng rape na in-address din ng NPA unit. Though ang pagkaka-address po nun ay salungat doon sa supposedly standard ng NPA. Kasi po
ang policy po ng NPA ay papatayin nila yung perpetrator. Pero yung nangyari, nilipat lang sa ibang unit. So, nakita ko po yung mga inconsistencies sa loob. Tapos, syempre, depende din po sa laki ng pamilya ng mga nandoon. Kasi yung sangkot that time ay malaking pamilya. So, if ever mapatay siya, malaki ang magiging impact doon sa mga ano niya, sa family. So, possible na magsibabaan din or mag-retaliate. Kaya, lilipat lang siya ng unit. Alam mo, gusto ko lang mag-reflect dito sa sinishare ni Alma sa atin. Maging sa loob ng hukbo, maging sa labas ng hukbo, sa gobyerno, sa simbahan, merong mga dark moments ba? May harassment, may mga ganyang nangyayari. At this tells me, bagit kasi ni Alma, very interested ako, Kin and Ate Rose, no? Opo. Doon sa pag-aaral nila ng Bible, na Oo nga, kasi Pastor. even during the time of Jesus Christ, merong struggle, merong labanan. And alam natin na if we are going to study the whole Bible, merong labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Laging may tension eh. And habang nandito tayo sa sanlibutan ito ng makasalanan, hindi exempted maging ang simbahan, maging yung sarili nating tahanan. May mga harassment dyan, may mga abuses dyan sa gobyerno, sa pamahalaan, sa hukbo, kahit sa institusyon. Sapagkat nagsasabi ito na tayo ay nasa pagitan ng labanan, sa pagitan ng mabuti at masama. I just would like to share that, Alma, na hindi exempted maging sa hukbo, may mga prinsipyo, may mga standards ang hukbo, may mga standards ang gobyerno, may standards ang simbahan, ang pamahalaan ng ating tahanan. Pero nandun pa rin yung lapses eh. Nakita natin may mga lapses pa rin talaga kasi nga yung presence of evil, presence of sin na nandito pa sa sanlibutan ito, na nasa pagitan tayo ng labanan ng mabuti at ng masama. Opo, tama po. So, kaya sa mga kababaihan na nandito, na nakikinig po sa atin sapagkat buwan po ng mga kababaihan ngayon, ang ating pong bisita, si Miss Alma Gabin, isang kababaihan na may advokasya at binago ng Diyos ang kanyang buhay at sinishare niya po sa atin ngayon, mga kababayan, sa mga nakikinig. By the way, binabati ko po, Kin, Yes po. pauna lang kasi may nagpasabi na sa akin yung mga Grab drivers, na maraming mga Grab drivers na nakatutok sa 89.1. Ay, magandang umaga po sa inyo, sirs and ma'ams. Yes. So, marami tayong taga-subaybay kasi alam ko limitado yung oras natin. So, Opo. gusto natin tanungin si Alma, bagay na-discuss niya na kanina yung mga suliranin ng mga kababaihan. Opo. Bagamat merong nag-armado din ng mga kababaihan, ano bang mga suliranin ng mga kababaihan pag nasa loob ng hukbo? Marami po, Pastor, lalo na yung mga nasa hukbo. Kasi unang-una, limited yung budget ng individual. So, sa napkin pa lang, problema mo na pag may ganyan. Wala namang extra na sabon. So, yan mga petty things, pero talagang pinoproblema ng kababaihan. Ilang taon ka sumama sa armado? Ilang taon ka sa baba, tapos ilang taon ka sa 10 years po armado? ako sa urban. Sa urban. 15 So po. ikumpara mo yung service mo sa urban at saka dun sa armado, gaano ka katagal sa armado? Mas matagal po ako sa sa urban kasi 10 So years 10 years. sa urban. Sa So- armado naman almost 10 years din, pero yun nga nahuli po ako noong 2020. Wow, 20 almost 20 years ka, 2 dekada. Yes po, kasi 2010 last quarter po ako na nalipat ng armed unit. So kung ikukumpara mo, gusto ko lang ma-compare. Kung ikukumpara mo yung buhay mo, yung ginagawa mong ministry, I would say advocacy nung nasa urban ka at kumpara sa armado, paano mo siya ikukumpara? Paano mo siya ihahalin tulad? At saan ang mas sa tingin mo epektibo? Yung nga nabanggit ko kanina, sa armada talagang very limited, halos walang kalayaan, lalo na kung may military operation. Tapos sa NPA unit din po, Pastor, though hindi po ako nanganak doon sa loob, pero may mga collective po ako na
nanganganak, ganyan, or nabubuntis. So, Mm. na-oblige po yung kababaihan na after nilang manganak, yung bata, iiwanan nila dun sa Oh. So, may parang separation na agad ng pamilya. Tapos, ipapaalaga po siya sa mga party members din, members ng partido na nasa community, kung saan kumikilos yung hukbo. Kasi usually, hindi po siya ipinapaalaga dun sa family ng mga full-time. Kasi baka maging tracer, no? Para madaling Oh. makita ng kalaban. Though may mga nagre-risk din na inaano nila sa family, tapos hindi na nila binabalikan. May instance nga, yung collective ko, dinala yung anak niya sa US. Hindi na sila kilala. Tapos, yung iba naman po ngayon, nung mag-surrender na kami, hindi na binibigay ng nag-alaga yung bata. Ayun, nakakalungkot. So compare yung buhay mo nung nasa legal ka, nung nasa urban ka, nung nasa urban, mas marami kang nagagawa para sa bayan. Am I correct? Sa akin, Siyempre, kasi walang military operation sa urban. Oo, everyday, yung mga so wala kang restrictions, walang restrictions walang yung restriction. pag nasa urban. So comparing sa urban setting and sa armadong setting, given a chance, ngayon nasa setting ka ng urban, saan mo mas nakikitang epektibo yung pakikipagbaka? Actually, mas depende po sa context. Kasi Ah. kung sa context ng Communist Party of the Philippines, mas effective pa rin kahit nasa rural area ka. Kasi yun nga ang advocacy nila. Pero ngayon, as a peace builder, mas nakikita ko na limited yung nagagawa nung nasa armado ka, nasa CS, nasa countryside. Kasi maraming mga bagay na hindi mo talaga magagawa, lalo na kung i-ooperate, lalo na ngayon na medyo So you were saying, operation. kapag nasa armado ka, parang limitado yung limitado yung kalayaan, yung movement. Yes, Samantalang kapag nandun ka sa bayan, nasa urban, mas na-i-execute nyo yung mga advokasya na gusto nating pagbabago para sa bayan. Am I correct sa may analyzation? yes po. Lalo na sa urban pastor kasi mas marami yung kaya mong ma-organize in a day. Doon naman sa TS, ilan lang yan. Tapos maliit pa yung population ng mga sitio. Kaya mas nagagawa ng partido yung mga pag-kukumbinse, pag-radicalize, no, at pag-organize. Mas marami talagang na-organize sa urban kesa doon sa rural. So, pwede mo bang i-share din sa amin, sa ating mga tagapakinig, kung paano ka nakabalik sa payapang pakikipagbaka or payapang pamumuhay? At paano ka natulungan upang tuluyang makapagbagong buhay ba? Nabanggit Sino ko mga kanina, pastor, na yon almost 10 years ako sa armadong pakikibaka as NPA. Pero na-apprehend po ako nung 2020 kasi nanganak pandemic. ako That's pandemic, yes, pandemic. Nanganak ako ng January po. Tapos hindi ako naka-regroup agad kasi yun nga yung restrictions ng pandemic. So nahuli kaming mag-asawa nung June 2020. So yan po yung start kung paano ako bagong buhay. Kasi nung mahuli kami, syempre hiwalay yung mga cases namin. So mga provinces apart kami mag-asawa. And then nakulong ako ng almost 1 year. 2021 na ako nakalabas. Yung mister ko naman 3 months lang yung pagkakakulong niya. Pero anyway po, nung nasa loob ako ng kulungan, ayan, ipinakikita po sa akin yung mga interviews na ganito. Tapos, na ngayon yung kalagayan, yung program para sa mga... So, tinulungan ka ng gobyerno. Nung nahuli ka, nung nahuli po ako, ang pinakaunang naibigay nila na tulong, yung pagkatig po nila doon sa petition ko na i-separate ako ng kulungan kasi ayoko doon sa regular jail. So, bakit Miss Alma? May mga banta ba sa buhay mo?
Doon sa nauna mong So, piitan. Yan. nakakatakot doon kasi may mga, iba-iba yung cases. Whereas nung isa lang ako, hindi mas ano lang, mas Ibig sabihin, hindi ako napapabayaan. tinulungan ka ng gobyerno or ng anong departamento, military ba, pulis? Ah, Oo. sinong Yung tumulong sa'yo? PNP po yung talagang magapay Ma'am, sa akin. Oo. Wow. Nung maraming matransfer salamat na po sa ako, aming kapulisan. Yes, nag-ano na kaya po. Doon sana nga po na ano, tumulong talaga. Like, syempre yung pagkain and all. Kasi yung detention ko naman ay hindi siya regular detention. So, galing sa kanila yung pagkain na binibigay sa akin. Hindi galing doon sa budget ng ng DOJ or something. So, doon po. Tapos, ini-educate po ako nung bantay, yung nagbabantay sa kulungan, sa mga nangyayari sa mga nagbabalik loob. Kasi dati, Pastor, ay talagang negative yung tingin ko sa sundalo at pulis, no? Mhm. Yung iniisip ko, baka mamaya patayin na. Mhm. Ganyan po yung iniisip ko palagi. Tapos, nakita ko sa mga interviews na, ito pala yung ginagawa ng LCAC, may ano na pala, may mga kabahay, ganyan. Tapos, nakita ko na may mga organizations na binabanggit. Dati kasi, yung tingin ko sa mga nagsusurrender, bayaran. Pero Mm. po, pag nag-surrender, babayaran. Tapos wala na. Ngayon, nung nakakulong ako, nakita ko yung mga testimony. Hindi pala, may organization, ganyan. Tapos may ginagawa sila, may program. So parang may changes na talaga. So Dun with sa that statement, I think the government, our uniformed men also deserve our kudos, Kin, Opo, maraming salamat po sa ating kapulisan at yung mga kasundaluhan. kasanduluhan na tinatrato nila yung ating mga nagbabalik loob, yung Opo. mga ng maayos at may malaki talagang pagbabago, hindi naman natin Opo. maiaalis sa talaga na very visible yung pagbabago na nangyayari sa ating gobyerno, yung sa paraan ng pamamalakad sa kahit papaano po sa ating gobyerno, sa ating mga kasanduluhan, sa ating mga pulis. At Alma, yung istorya mo, yung testimony mo, I'm inspired, Opo. I'm inspired na talagang i-respect natin yung buhay ng kapwa, i-respect natin yung mga pananaw ng ating kapwa, at nandun yung pagtulong at pag-alalay, pagmamalasakit sa ating mga kababayan. So, siguro, sinabi ko, Kin, talagang the government, also yung mga tao na nasa likod na to ng buhay mo, Alma, ng pagbabagong buhay mo, we congratulate them and we salute them na Yes, sir. nakita mo yung liwanag. Yes. Si Miss Alma talaga ang isa sa mga patunay na lubos ang suporta ng ating gobyerno sa mga nais ng kapayapaan, sa mga nais magbalik loob at nais magbagong buhay. Ate Rose, alam ko nakaka-relate ka, yung damdamin mo sa istorya ni Alma. Alam ko nakaka-relate ka rito. Pero ano bang masasabi mo how the government, how the church, o how the community treated you nung kayo ay nakapagbalik loob sa pamahalaan? Ayun talaga, Pastor, ang napakalaking tulong at support. Kasi nitong last ay makikita na natin yung kapasiguraduhan ng ating gobyerno para talagang ma-remold yung ating mga nagbagong buhay, kung paano nila i-respect, paano nila gabayan, paano nila maibalik sa community at saka sa kanyang pamilya. At lalo higit, laging sinaalang-alang ng ating kapulisan kasundaluhan, laging ang kapartner ay ang usapin sa church na kung saan makapanumbalik talaga sa ating Panginoon. Kasi yung kumbaga yung lagi natin sinishare na laging ang pagbabagong buhay ay laging hindi lang usapin sa kabuhayan, hindi lang usapin sa kapayapaan. At ang malaking talagang support at tulong talaga ay ang usapin sa Panginoon, sa pagbabagong buhay. Kaya talagang I maganda believe, po yung si Alma, nag-study ka ng Bible. Nabasa mo na ba ang buong Bible, Alma? Nabasa na. Yan. At alam ko na Alma is a Bible student also. So nag-aaral, patuloy nagba-Bible study. At nakikita niya yung liwanag na yung turo ng ating Panginoong Jesus, yung tama yon, ang Panginoon nandito tayo, gusto niya revolution, pagbabago. Pero sa isang paraan na mapayapa. Kaya, Payapa paraan. Kuya Kin, I think we still have enough para sa ating second break, Opo, so sana yung maraming nakapakinig sa napaka-inspiring na kwento ni Miss Alma. So ngayon,
Sa aming pagbabalik, ibabahagi pa ni Miss Alma kung paano siya tuluyang nakapagbagong buhay. Magbabalik po kami matapos sa isang napakagandang awitin. Narito ako, Panginoon, nag-iisa't nalulumbay. Hindi batid ang aking gagawin, ako'y gulo ang isipan. Ang bukas ay di ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapay sa paglimot ng kahapon, maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, wag malumbay, kahit ika'y nag-iisa. Kung ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay di mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Hindi Kanya pababayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kami po ay nagbabalik sa Ang Binagong Buhay. Kasama pa rin po namin si Miss Alma Gabin at
maraming na-inspire sa istorya na ibinahagi ni Miss Alma Gabin. So, sa ating Facebook page, basahin natin ang mga comments. First, si Sir Dende Natividad. Sabi niya, watching here at Northern Luzon Command. Sir, good morning po sa inyo sa NOLCOM. Camp Melchor F. De La Cruz, 5th Infantry Star Division. I'm very proud sa mga kapatiran na nagbalik loob sa gobyerno. At ang higit na ikinagagalak ko ay ang pagbabalik loob nila sa Diyos as a member Amen. of the family of God. I salute you mga kapatid from Lieutenant Colonel Alden Daniel Natividad. So, sir, good morning po at salamat po sa pakikinig. Yes, ngayon balikan natin ulit si Miss Alma. Alam ko meron siyang pinagpapatuloy niya yung kanyang laban, yung kanyang pakikipagbaka. At siya ngayon nabanggit natin ay member siya ng BKFI o Secretary General ng BKFI. Miss Alma, pwede mo bang i-share sa amin ano ba itong BKFI? Yes po, ang Buklod Kapayapaan Federation ay national federation po ng mga nagbalik loob at mga former rebel na tumutulong ng yun sa gobyerno. So, combination po siya ng mga voluntary surrendered at saka sa mga katulad kong nakulong pero nag-cooperate eventually at tumutulong sa program po ng peace building po. So, ang main program ng Buklod Kapayapaan, syempre yung panawagan, yung advokasya niya na isulong yung pagbabago ng lipunan sa pamamagitan ng mapayapang paraan, no? So, positive peace building po tayo. Gusto ng Buklod na matugunan yung mga issues na ginagamit ng CPP-NPA para makapag-agitate. Gusto ng Buklod na talagang matugunan yon but in proper at saka non-violent way ng pamamaraan. Hindi katulad ng kabila na nag-a-advocate sila ng armadong pakikibaka. So, yan po, sa Buklod po ay aside from former rebels, tinitingnan din po namin, Pastor, na magkaroon ng mga sectoral organization. Kasi ito yung parang alternative ng mga tao dun sa inilalako din ng CPP-NPA. Kasi yun nga, expose po natin sila. So, dapat may alternative po sila, may mapuntahan po sila na talagang hindi sila dadalhin sa kapahamakan. Kasi yung Buklod Kapayapaan, talagang mapayapa or yung peaceful way lang ng pagre-resolve ng mga bagay-bagay. So, etong mga issue, talagang gusto nating ma-resolve to, no? Ayaw nating, hindi ibig sabihin na nasa na tayo, magiging apologist. So, yung mga issues na nandyan ay kailangang masolusyonan pa rin. So, andyan pa rin yung militants, no? Andyan pa rin yung mga program na gusto namin isulong para mabago yung kalagayan ng ating iba't ibang sektor sa lipunan at kalagayan ng ating mga nagbalik loob para at least maging more developed sila, no? Pero yon, ang rallying point po dito ay dapat in progressive at saka peaceful way ng pakikibaka. Kaya po, yon, may mga itong BKFI, yes, itong BKFI, meron bang special na ministry kayo na ginagawa para sa mga kababaihan? Kasi kaya tinatanong to, nakaling kasi tayo ngayon sa buwan ng mga kababaihan. So anong mga programa ng BKFI, sa mga FR, generally sa mga FRs natin, meron bang particular na para sa mga kababaihan? Opo, dun sa committees po ng Buklod Kapayapaan, mga committee ba po niya, meron pong FR welfare or kagalingan, welfare ng mga FR. Tapos doon na po doon po papasok ang mga sectoral na program po ng Buklod. Though currently, ang focus pa ng Buklod ay nasa internal para sa mga members niya, para sa mga former rebels and conflict-affected communities. Pero dahan-dahan na po kaming nag-i-expand. So, may program po para sa urban poor, no? Sa kababaihan at sa ating mga IPs at sa youth, 4 pa lang. Though, tinitingnan po namin na magkakaroon pa ng expansion para sa mga magsasaka at sa ating mga fisher folks at iba pang sektor ng lipunan.
Wow. Maraming salamat, Miss Alma, sa iyong mga sa proyekto Miss- ng mga BKFI para sa ating mga sektor, no? Yes. So nabanggit ni Alma kanina, Tin, siya ngayon ay isang ina ng tahanan ng kanyang mahal na asawa at Opo. saka ng kanyang tatlong mga anak, nabubuhay ng masaya, naglilingkod, payapa kasama ang kanyang pamilya. So ito na ngayon si Miss Alma Gabin, na kasama natin ngayon, na nalaman natin yung kanyang istorya at nagpapatuloy yung kanyang advokasya hindi lang para sa kanyang sariling kapakanan kundi para sa mga FR pa rin natin, na Opo. patuloy maakay sa patuloy na pakikipagbaka, sa malayang pakikipagbaka para sa bayan. Opo, isa nga po yan sa mga advokasya ng BKFI, ang tulungan ng ating mga former rebels na sumuko at makapagtuloy-tuloy na makapagbagong buhay. At kasama na rin dito ang mga sektor tulad ng kababaihan. Mga kababaihan natin na naging miyembro, naging bahagi ng armadong pakikibaka. So ayun po. itong BKFI, ito yung umbrella ng lahat ng national natin level. So yung MIFRA ng nila Ate Under. Rose, so Under po. nandun kayo sa Mindoro base, itong BKFI national level. Opo, ang BKFI national level, under po niya ang MIFRA, ang Region 4, D4A. Okay. So, patuloy yung pakikipagbaka. Nirecruit ako ni Ate Rose noong 2021 na sumama sa KKK, ng MIFRA. So, meron silang KKK na samahan pa rin sa Mindoro, yung MIFRA, Mindoro Island Fully Reconciled Association. At kasama ito ang BKFI. Siguro kasama na rin itong BKFI sa KKK. Ano itong KKK, Ate Rose? Ayan po, ang KKK po ay Kapayapaan, Kabuhayan at Kaligtasan. Totally Pastor, ang BKFI at saka ang MIFRA, nagkaroon po tayo ng activity sa Abra, yung outreach program po natin, yung Nabaagani. Magkasama po kami na Miss Alma po doon. Yung pong issue ng mga katutubo. Opo, yung katutubo po, usapin po doon sa issue ng Abra nakaraan. Magkakasama po kami lahat, Kadre Mimaropa, Buklod at saka ang MIFRA. At saka yung mga Gusto kong leader, mga SK Yes, go po ahead, Ate ng Rose. taga SK ng Occidental Mindoro at saka yung mga leader ng ating mga katutubong mga iraya po sa Abra, sa Mamburao, magkakasama po kami nakaraan para mag-unite po doon kung paano po matulungan yung ating mga kapatid na katutubo doon sa issue nila sa Abra. Ayan. Wow. Oh. Miss Alma, napakaraming salamat, marami pa. Opo. Salamat. Maraming salamat sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga at sa pagbabahagi ng iyong napaka-inspiring na istorya, no? So, Miss Alma, meron ka pa bang mga paalala para sa ating mga tagapakinig, lalo na sa mga kabataan, mga kababaihan, upang maiwasan nila yung mapasali sa armadong grupo o maging bahagi ng karahasan? Sino na si Miss Alma ngayon? Ipakilala Opo. mo na si Miss Alma ngayon. At ano yung iyong mensahe sa ating mga kababayan, nasa gobyerno, nasa armadong grupo, ang ating mga masa? Ano yung mensahe mo na gustong iwanan sa ating mga tagapakinig sa buong bansa, sa buong Pilipinas, sa lahat ng sektor? What is the message of Miss Alma bilang isang kababaihan na ngayon tayo nagse-celebrate ng Women's Month? Yes, currently po ay kasama ko yung family ko, may 3 akong anak, and then may naitayo po ako na non-profit organization, yung Uswag Sinarangan Visayas, thriving na din po siya. May mga pailan-ilan na nagpa-fund from the international NGOs, and then nag-branch out na po kami sa isang agriculture co-op kung saan po empowered din po ito kasi ang mga nasa key officers ay kababaihan po na naging rebels din dati. So, Uswag Sinarangan Visayas Agriculture Cooperative, may mga ongoing project. So, makikita po natin lalo na sa mga dati kong kasama dyan sa Eastern Visayas Regional Party Committee na possible po talaga ang pagbabago ng lipunan. Pero sa pamamagitan po ng mapayapang paraan. Nakita naman po ninyo na umunlad yung mga nagbalik loob. Andyan po may mga mechanism tayo. Nakaupo po ang Region 8 sa Regional Peace and Order Council at panapanahong nagiging guest siya sa mga sa iba pang mekanismo kung saan mailalabi natin yung ating advokasya at mabibigyan ng solusyon. Ganon din po sa
national level, from time to time po ay nakakaupo po yung Buklod Kapayapaan sa mga policy making mechanism na yung advocacy po natin talagang pinag-uusapan po up to the very details, no? Kahit minsan holiday na pag-uusapan. So, Mm-mm. hindi na tawag nito, hindi na angkop, no, yung paggamit ng dahas kasi ang mga issues ng lipunan ay unti-unti po nating nabibigyan ng solusyon sa pamamagitan Wow. po ng lobbying, ng dialogue. Kaya habang may panahon pa po, kahit nagsara na yung ating amnesty, open pa naman po yung security sector, no, na tumanggap sa mga nagbabalik loob. At Wow. syempre, ang Buklod Kapayapaan, very ready po na gabayan yung ating mga kababayan, yung ating mga dating kasama na magpapanibagong buhay. Ayun, Amen. napakaganda ng mensahe ni Miss Alma para sa ating mga kababayan. Ate Rose, mayroon kang isang mensahe, 30 seconds na mensahe para sa mga kababaihan natin at sa mga ina ng tahanan. Na ayan po ang sa ating mga kababaihan, sa mga nanay at sa mga hindi pa nanay at magiging nanay pa. Ayan po, magandang kumbaga progresibong mga kababaihan na mga sa ngayong buwan. Kaya tayo po ay inaasahan na ma-involve sa gawain po para po sa peace advocates, yung mga kababaihan. Ipakita natin yung ating lakas, yung ating talino, na kung saan sama-sama tayo para yung usapin, yung mga issues ay makatulong tayo. Ika nga Yes. sabi, ang kababaihan ay wala daw boses sa lipunan. Pero tayo po ay naging saksi kami ni Miss Alma na marami pang magagawa ang kababaihan at makakatulong sa iba't ibang sektor para tulungan at masolusyonan yung ilang mga usapin at issues nila sa pamamaraan po ng mapayapang pakikibaka na kung saan wala po ang armado at Amen. ito po is pamagitan ng sama-sama na kung saan laging nagpaplano, laging nag-uusap at laging ang lahat ng ito ay laging ipinagkakatiwala sa ating Panginoon. Opo, maraming Nice kong i-share, salamat. Kin, bago tayo magtapos, alam ko wala na tayong oras. Gusto ko lang i-share yung nasa Kawikaan 31, verse 25. Mensahe para sa ating lahat, sa mga kababaihan. Sabi dito, ito kasi yung virtuous woman sa Bible, Sa Proverbs chapter 31, pwede niyo pong basahin yung katangian ng mga kababaihan. Ang sabi rito, strength and honor are her clothing. She shall rejoice in the time to come. Galing, no? Strength and honor. So, yung mga kababaihan, nandun yung lakas and honor. And ang sabi rito, sa huling bahagi, magre-rejoice, maliligayahan sila sa darating na panahon because strength and honor ay nasa mga kababaihan. Sa mga nanay natin, sa mga kababaihan sa ating lipunan, patuloy nating ihasik ang pag-ibig, ihasik ang kapayapaan, at maging ilaw, lalo nating pagliwanagin ang ating kapaligiran sa pamagitan ng mga kababaihan sa ating lipunan. Yes, Kuya Kim. Opo, so yun, maraming salamat po Miss Alma at sana makasama ka pa rin namin sa iba pang episode ng Ang Yes. Binagong Buhay. Salamat po. So, mga kababayan, muli po, isang makabuluhang talakayan ng ating pong naisagawa kasama po si Alma Gabin at natapos po natin ngayong umaga ang kanyang patutuon ng kanyang pagbabagong buhay. Muli po mula sa tanggapan po ng Adventist World Radio Manila, 89.1 hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong makinig sa Ang Binagong Buhay. Ako po muli, si Pastor Robert Dulay, para sa Diyos. Para sa bayan. At para sa bagong simula. Kami po ang inyong mga lingkod para sa Ang Binagong Buhay. Buhay.